po kayo? Okay naman ang lahat sa akin. Masaya ako na makasama kayo ulit dito. Sino ang nasasabik na malaman kung ano ang matututunan natin ngayon? O, buti naman. Tara't sabay-sabay tayong matuto. Ang tema sa ating klase ngayon ay mabuting lupa na lumalago. Nalaman natin ang ating buhay kasama ang Diyos ay maihahalin tulad sa pagtatayo ng bahay. At upang makapagsimula ng isang mahusay na pagtatayo, kailangan muna nating alamin at piliin ang lupa. Ihanda ito sa pamamagitan ng paglilinis upang simulan ang trabaho. Kaya kailangan din natin ibase ang ating buhay sa salita ng Diyos. Sinusubukang malaman ang kanyang salita upang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa pagbuo ng ating buhay, kailangan din nating linisin ang lahat ng hindi maganda. Alamin at talikuran ang lahat ng ating mga pagkakamali. Ang paglilinis sa lupa at pinapanatiling malinis ang ating puso ay pinapaalala sa atin ng isang talinghaga. Alam mo ba kung ano ang parabola? Ang talinghaga ay isang kwento na sinabi ni Jesus upang magturo ng isang bagay tungkol sa pananampalataya. Kung paano natin may ihahambing ang ating buhay sa Diyos sa pagtatayo ng bahay. Alalahanin natin ng kaunti ang tungkol sa talinghaga ng mga hasik. Sinabi ni Jesus ng isang maghahasik ay lumabas para maghasik. Habang inihahagis ng mga hasik ang mga buto, nahulog sila sa iba't ibang uri ng lupa. Ang iba ay nahulog sa tabi ng daan, ang iba sa lugar na puno ng mga bato, at ang iba ay sa matinik. Maari bang magbunga isang buto kapag ganito ang pagtanim? Sinusubukan nilang lumago, pero sa paraan naman na kinakain ng mga ibon ang mga buto, ang mga ugat ay walang paraan para tumubo sa mga bato, at sila ay hindi makahinga sa tinik. Samantalang ang mga binhing na laglag sa mabuting lupa ay nag-ugat, lumakas, gumanda, at sila lamang ang nagbunga. Ngunit ano ang kaugnayan ng talinghagang ito sa ating natututuhan? Sino ang nakakaalam? Ang binhing ito ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Itinuturo niya ang lahat sa atin, lalo na kung paano tayo makakabuo ng isang buhay na kasama ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ang lupaing ito ay kumakatawan sa bawat isa sa atin na tumatanggap ng binhing ito. At depende sa kung paano natin ito tinatanggap. Ito ay mamumunga o hindi. May mga bata sa CBC na nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sila naniniwala. May mga bagay na tinatanggap at sinusunod sila pero sa maikling panahon lang. At pagkatapos ay humihinto na sila na ipamuhay. Sila na mga tumatanggap ng salita ng Diyos ay nadidistract sa napakaraming bagay na ipinapakita ng mundong ito at nakakalimutan na nila ito. Tignan natin kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos sa verse na ito. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Hindi sapat na pumunta ka lang sa CBC upang makinig at hindi sumunod. Walang kabuluhan na sabihin sa Diyos na mahal mo siya pero hindi mo naman siya sinusunod. Nais niyang patunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. At ngayon, ano ang desisyon na gagawin mo sa salita na natanggap mo sa maliit na klase na ito? Hahayaan mo bang magbunga ito? Kaya't manalangin tayo para tulungan tayo ni Jesus? Ipikit ang iyong mga mata at ulitin ang panalangin ito kasama ko. Panginoong Diyos Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, pumapasok kami ngayon sa banal at dakilang mong presensya. Panginoong Diyos, maraming salamat sa direksyon at sa salita mo na natanggap namin sa araw na ito. Panginoong Diyos, alam namin na Ikaw lang ang may kaya na maglinis sa puso ng bawat isa sa amin, na siyang makakapaglago sa bawat isa sa amin.
Panginoon Diyos, hayaan mo na manatili ang salita mo sa loob namin upang makita namin ang magandang bunga sa buhay namin, Panginoon Diyos. My God, hinihiling din namin sa iyo na bigyan mo kami ng lakas para gawin ang kalooban mo sa araw-araw na desisyon na gagawin namin. Panginoon Diyos, isinusuko namin ang lahat ng meron kami sa iyong kamay, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa iyong tahanan, paano kung kumuha ka ng isang buto o isang maliit na butil ng beans at maglagay ng isang maliit na piraso ng bulak upang ma-experience mo makitang umusbong at tumubo ang mga ito? Araw-araw mo itong didiligan ng kaunting tubig. Maaalala mo na iyong puso ay dapat tila mabuting lupa. Sang-ayon po ba? So sana makita-kita tayo dito sa ating susunod na CBC online class sa inyong tahanan. Paalam mga bata, pagpalain ka at ang iyong pamilya ng Diyos.